Yan, magandang gabi mga kabayan. No? Dodong po from Philippines sa Bataan. No? Ngayong gabi, gusto ko lang i-share yung mga na-witness ko ngayong araw about dito sa Japan. No? So ngayon, nakita ko, na-witness ko kung gaano ka-generous yung mga Japan. No? Um, Ayun, and I think blessing to para sa akin, regalo para sa isang buwan ko dito ngayon sa Japan, no. So today is 18th of August, no. So last July 18 nung pumunta ako dito. So 1 month na po tayo mga kapatid, no. And I am blessed, I am grateful na hindi natin na-experience yung kinatatakotang lindol nung nakaraang linggo, no. So nalagpasan na natin yung phase na yon, and I hope na sana hindi na talaga magkalindol. So, tara, samahan niyo ako na tignan yung generosity, witness yung generosity ng mga Hapon. No? So, tara. So, ayun nga guys, kanina pagkatapos ng sacrament meeting doon sa simbahan, inaya nga ako nito ni Kyodai Matsui or Brother Matsui na pumunta muna sa kanilang bahay. No? So, wala akong idea kung bakit kasi ang bilis niya magsalita. Hindi ko gaanong na intindihan yung pagkakasabi niya kanina. And then may nababanggit siyang bike, and then nagkakaroon na ako ng idea. No? So, bakit bike? Kasi nagtanong ako sa kanya ng kung saan nakakabili ng bike kasi gusto kong magka-bike. Although bibigyan kami ng kaisya ng bisikleta, kaso nga lang nasabi ng ibang mga senpai na yung ibibigay mula sa kaisya, kumbaga pang service lang talaga from dorm hanggang doon sa company para sa trabaho, kundi man service sa pamamalengke, ganun. Ang kaso nga lang, gusto ko yung magkaroon din ako ng bike dito, kagaya ng kay Senpai na road bike, para kahit paano mabilis kapag gusto kong gumala, gusto kong libutin yung mga lugar malapit sa amin. So, without knowing, si Brother Kyodai, or si Brother Matsui, ayan na nga, dinala tayo sa bahay niya, pinasakay na yung bisikleta, and take note guys, yung bisikleta ay sira, at um, ayun, siya din yung magpapagawa para sa atin, no? So, binigyan niya sa akin yan para daw hindi na ako gumastos. Oo. So, ayun, para hindi na ako gumastos. So, ayun nga, nandiyan hawak ko na yung susi. Diyan ko pa lang mismo na-confirm sa sarili ko na sa akin na talaga yung bike. Nakakatuwa lang, nakakataba ng puso, no? So, isa to sa unang-unang na-witness ko na generosity sa akin um, ng Japan, no? Hindi lang si Brother Matsui, pero yung iba pa rin. At, ayan, papunta yan kami sa bike shop, no? Para ipagawa yung bisikleta na ibinigay sa akin ni Brother Matsui. And yes, siya din yung nagbayad, no? So, napakalaking tulong sa akin ito, guys, bilang OFW. Siyempre, ala pa naman kaming sahod dito. Yung bike, medyo old model, pero ang ganda, halos hindi naman nagamit. Nangalawang lang doon kasi nga, hindi na nagagamit siguro dahil busy din sila. And I am so blessed, I am grateful na sa unang month ko dito, nasakto pa ngayong 18, unang buwan ko dito, no? So, ayan na, malapit na kami niyan sa may Asahi, no? So, ayun na nga, dito naman, ayan, kinakausap niya na yung staff, at ayun yung bisikleta na ibinigay niya sa atin. Saktong-sakto lang para sa akin. At dito naman sa part na to, no, so dito ko na-witness yung binyag ni Brother Paul. Pilipino din siya. And isa pala sa kaugalian nila dito guys, na sa mga baptism, sa mga celebration na ganyan, isa-isa nilang kinakongratulate yung yung bininyagan, tapos nagpe-present sila ng mga gamit or binibigyan nila ng mga gamit.
or regalo, no? Yung bininyagan. No? So, ito yung unang pagkakataon na na-witness ko to. Although sa amin nakaka-witness din ako ng mga baptism sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ang kaso, mas nakakatuwa yung part na to. No? So, talagang isa-isa pa siyang kinongratulate ng bawat member. No? At nagbigay ng kanilang mga regalo. And, ayun. Ayan, may mga ibang lahi din dito. Ayan yung isa African. Ayan yung isa kanina galing Amerika. Ewan ko kung napansin nyo. Pagkatapos, ayun, that's it guys. No? Nakakatuwa yung generosity talaga ng mga Hapon. And soon, mas marami pa tayong mawitness sa mga ganyan. Minsan yung mga bagay na hindi natin pinapanalangin, ibinibigay talaga sa atin. So, kailangan lang natin mas magpakabait. Ayun nga, minsan, kailangan lang din talaga natin magpakabait para mas maging worthy sa mga blessings na natatanggap natin. No? So, kagaya ng sinabi ko kanina, may mga blessings na hindi natin hinihiling pero dumarating. Mga unexpected. And yes, kailangan din natin ipagpasalamat yun sa Diyos. No? At ayun lang, happy 1 month sa atin dito sa Japan. Narekbasan natin lahat. Yung nagpakaba sa ating lindol sa tsunami, hindi siya natuloy kagaya ng mga dininig sa prayers ng karamihan. And syempre tayo, nag-pray tayo doon. So, ayun lang ngayong gabi. Eto sa bandang dulo ng video, ipapakita ko sa inyo si Brother Matsui. So, siya yung una ko naging tatay dito sa Japan. And sa mga Pilipino na naging kaibigan ko dito, maraming salamat sa inyo kay Brother Junrei, kay Sister Dariagan, no? At syempre sa iba pang mga Japanese, medyo hindi ko maalala yung pangalan nila. And good thing, kasi even wala ako dun sa amin, no? Na-feel ko talaga yung pag-welcome nila sa akin dito sa Japan. Tignan yung mga picture dyan, guys, no? So, sobrang nagpapasalamat ako sa araw na to at ang saya. Nakakataba lang ng puso, no? So, ayun lang ulit. Magandang gabi po sa inyo lahat. Alam. At ayun pala guys, dahil sa tuwa, nagka-picture tayo kay Brother Matsui at syempre remembrance na rin dahil huling linggo na rin natin dito. At ayun, napagengging pa nga sa saya kasama si Brother Matsui. Ayun, salamat Brother Matsui. And yes, ito yung bike na binigay sa atin ni Brother Matsui. Thank you Brother Matsui. Mata ay masyo.